May kachat ka, halos gabi-gabi. Kulitan, tawanan, tapos bigla na lang, walang pasabi, hindi na siya nag-reply. Inisip mo, busy lang, baka may problema. Pero habang lumilipas ang mga araw, linggo, unti-unti mong nare-realize, iniwan ka na pala. Ni hindi mo alam kung bakit. Ang sakit, 'di ba? Yung biglang naputol ang koneksyon, ni walang paliwanag. Tila ka na lang isang multong iniwasan. Lahat ng what ifs naglalaro sa isip mo. Ano bang mali ko? Nagsawa ba siya? Hindi ba ako sapat? Kaya ka nag-aalinlangan sa sarili mo. Iniisip mo pa rin kung saan ka nagkulang. Ang bawat tanong, wala namang sagot. Parang pag-usad ng jeepney, alam mong dapat kang gumalaw, pero pakiramdam mo stuck ka. Pero minsan, sa gitna ng kalungkutan, may mga taong handang makinig. Yung parang nakalimutan na natin ang halaga ng pag-usap sa mga mas nakatatanda, mga may karanasan. Sila ang makakapagsabi sa'yo na minsan, hindi mo kasalanan. Naalala ko yung sinabi sa akin ng isang tindera, di ko kilala. Sabi niya, "Anak, hindi lahat ng bagay may paliwanag. Minsan kailangan mo lang tanggapin. Ipagpatuloy mo lang ang buhay. Ang hindi nagpakita, hindi para sa'yo." Ang tunay na ghosting ay hindi lang kawalan ng sagot mula sa ibang tao, kundi isang paalala na hindi lahat ng pangarap o plano natin ay natutupad. Pero hindi ito dahilan para sumuko. Kailangan nating magpatuloy. Ito ang plano. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka bumangon mula sa pagkatalo. Huwag hayaang ang ghosting ay sirain ang tiwala mo sa sarili. Ikaw ang may kapangyarihang magpatuloy at maghanap ng mga tamang tao para sa'yo. Kung hahayaang lamunin ka ng what ifs, mawawala ka rin sa sarili mo. Maaaring magkasakit, mawalan ng gana, o mawalan ng pag-asa. Hindi mo hahayaan yun mangyari, di ba? Dahil sa bawat paglayo, may pagkakataon kang hanapin ang sarili. Sa bawat hindi pagsagot, may bagong simula. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kasalanan mo. Minsan, bahagi lang talaga ito ng buhay na kailangan mong lampasan.